Natutulog ang munting leopardo sa likod ng elepante. Isa itong tanawin na magpapakurap sa iyo ng paulit-ulit dahil ayaw tanggapin ng isip mo ang nakikita ng mga mata mo. Isang maliit na katawan na may batik-batik, kasinliit lamang ng pusang bahay, nakahiga sa pagitan ng mga balikat ng elepante, umaalon kasabay ng bawat malalim niyang paghinga. Ang gintong balahibo nito laban sa kulay, abong kulubot na balat niya. Ang maliliit na paa nito na kumikislot habang nananaginip, samantalang ang malalaki niyang tainga ay dahan-dahang gumagalaw sa mainit na hangin ng umaga. Unang nakita ito ng mga ranger sa Amboseli Nature Reserve sa kanilang teleskopyo. Pagkatapos ay ibinaba nila ito. Pagkatapos ay itinaas nilang muli. Pagkatapos ay may nagsabi ng salitang hindi maaaring isulat dito at ang isa ay nagsimulang umiyak. Ganito nagsimula ang lahat sa gitna ng sabana ng Afrika kung saan ang pulang lupa ay umaabot sa ilalim ng kalangitang tila walang katapusan. Naglalakad ang elepante sa kanyang karaniwang landas 3 linggo bago nang marinig niya ang tunog. Napakalaki at napakaganda niya na may mga tainga na kasinlaki ng mga layag. Ang kulay abo niyang balat ay may mga marka ng panahon at mga panahon, puno ng kulubot na nagsasalaysay ng mga dekadang paglalakad sa sabana. Kasama niyang naglalakad ang kanyang batang anak na si Talia na natututo pa lamang ng mga landas na tinahak ng mga henerasyon ng mga elepante. Ang tunog ay mahina, isang mahinang ungol, halos nawawala sa hangin. Ang elepante na kalaunan ay tinawag na Amara na nangangahulugang walang hanggang biyaya sa lokal na wika ay huminto. Umakyat ang kanyang nguso upang amuyin ang hangin at doon halos hindi makita sa gitna ng mga gintong damo nakahiga ang isang munting leopardo. Ilang araw pa lamang siyang ipinanganak, nakasarapa ang kanyang mga mata, gumagawa ng mahinang tunog na walang sumasagot. Ang munting leopardo ay tinawag na Kibo kalaunan, tulad ng pinakamataas na tuktok ng Kilimanjaro. Ang kanyang ina ay pinatay ng mga mangangaso 3 gabi bago. Natagpuan ng mga ranger ang kanyang katawan hindi kalayuan. Hinubaran ng balat na batik-batik na gagawing tropeyo ng isang tao sa kabilang dulo ng mundo. Ang maliit ay nanatili sa tabi niya sa loob ng 2 araw. Tinatawag siya ng papahinang mga iyak, hanggang sa itulak siya ng gutom na gumapang palabas ng kanyang taguan. Bawat bahagi ng pagkatao ni Amara ay dapat nagsasabi sa kanyang huwag pansinin ang tunog na iyon. Ang mga leopardo, gaano man kaliit, ay banta sa mga anak ng elepante. Sa loob ng milyon-milyong taon, natutunan ng mga elepante na mag-ingat sa mga batik-batik na mandaragit na gumagala sa gabi. Ngunit hindi umalis si Amara. Lumapit siya ng mga hakbang na nagpayugyog sa lupa. Ibinaba niya ang kanyang malaking ulo at hinipo ang munting leopardo sa dulo ng kanyang nguso. Nagulat si Kibo, masyadong mahina para tumakas, masyadong gutom para matakot. Gumawa si Amara ng mababang ugong, isang tunog na ginagamit ng mga elepante upang pakalmahin ang kanilang mga anak. Pagkatapos, nang may kahinahunan na tila imposible para sa isang hayop na may bigat na 6 na tonelada, binuhat niya ang munting leopardo at dinala sa lilim ng isang malaking puno ng baobab. Mula sa istasyon ng pagmamasid, pinapanood ni Dr. Elizabeth Thornton ang punong veterinaryo ng reserba gamit ang kanyang teleskopyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Imposible ito, bulong niya. Bawat likas na ugali niya ay dapat nagsasabi sa kanyang umalis. Ngunit, nang gabing yon, tinawagan ni Elizabeth ang kanyang anak na babae sa London. Lampas hating gabi na doon, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Sa gitna ng pagpapaliwanag ng kanyang nakita, naputol ang kanyang boses at natagpuan ang sariling umiiyak sa telepono. 30 taon ko nang ginagawa ito, sabi niya. Akala ko naiintindihan ko na ang mga hayop. Ngunit ngayon ay may nakita ako na nagtatanong sa akin
kung may alam ba talaga tayo. Tinanong ng kanyang anak kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa tingin ko ay nakita ko ang pag-ibig ngayon, mahinang sabi ni Elizabeth. Ang uri na walang pakialam sa mga patakaran. Ang uri na basta pumipili. Sa simula inakala ng mga ranger na tatagal lamang ito ng isang araw, marahil 2. Ang kalikasan ang bahala. Mapapagod ang elepante o pipilitin siya ng kawan na iwan ng dayuhang nilalang na iyon. Ngunit ang isang araw ay naging 1 linggo. Ang 1 linggo ay naging 1 buwan. Dahan-dahang naglakad si Amara sa sabana kasama si Talia sa kanyang tabi at si Kibo na tumatakbo sa likuran sa mga paang hindi pa matatag. Kapag masyadong pagod na ang munting leopardo para maglakad, marahang binubuhat siya ni Amara gamit ang kanyang nguso at inilalagay sa kanyang likod, kung saan mahihiga ang maliit at matutulog, inuugoy ng kanyang malalaking hakbang. Sa gabi, kapag lumitaw ang libu-libong bituin, hihiga si Amara at ilalapitan ang 2 maliliit sa kanyang mainit na tiyan. Tinanggap ni Talia si Kibo ng may pagkamausisa na karaniwan sa mga bata. Nilalanghap niya ito, itinutulak ng pabirong at tila walang nakikitang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang kapatid na batik-batik at sa kanyang sarili. Mukhang mali at maganda sa parehong panahon, isang kulay abong higante na nagbabantay sa isang batik-batik na anino. Kapag nakakaramdam si Amara ng panganib, nagbubukas ang kanyang mga tainga na parang mga kulay, abong kalasag, umaakyat ang kanyang nguso at ang kanyang trumpeta ay pumupunit sa katahimikan. Isang tunog na nagsasabing, "Lumayo kayo, akin sila." Nagmamasid ang kawan ni Amara mula sa malayo. Ang ilan sa mga matatandang babae ay umiling-iling. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong, ngunit walang nangahas hamunin ang pagpili ni Amara. Sa mundo ng mga elepante, ang isang ina ang pinakamataas na pinuno ng kanyang mga anak. At nagpasya si Amara na 3 ang kanyang anak. Mabilis lumaki si Kibo. Humaba ang kanyang mga binti, nabuo ang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang gintong balahibo na natatakpan ng maitim na mga batik. Ang kanyang mga mata na asul at bulag noong mga unang linggo ay naging kulay amber, malalim at mapagmasid. Pinapanood niya ang lahat, natututo siya ng lahat, ngunit higit sa lahat, pinapanood niya si Amara. Isang napakainit na hapon, habang hinahampas ng araw ang lupa at maging ang mga zebra ay naghahanap ng silungan, gumawa si Amara ng isang bagong bagay. Pinangunahan niya ang maliit na grupo patungo sa isang bangkay na iniwan ng mga leon. Ito ang natira sa isang usa, halos ubos na, ngunit may sapat pa ring karne para pakainin ang gutom na munting leopardo. Hindi kumain si Amara, hindi niya kaya. Siya ay kumakain lamang ng halaman. Ngunit ibinaba niya ang kanyang nguso at marahang itinulak si Kibo patungo sa mga labi. Nilanghap ng munting leopardo ang karne. Nag-aalinlangan. Tumingin siya kay Amara na parang humihingi ng pahintulot. Itinulak siya nito muli na may mababang, nakapapayapang ugong. Kumagat si Kibo, ngumuya siya. Sa simula, nag-aalinlangan, walang kasanayan. Ngunit nagising ang likas na ugali at maya-maya ay kumakain na siya ng may matinding gutom ng isang mandaragit mula pagkabuhay. Nanatili si Amara sa malapit habang siya at si Talia ay kumukuha ng mga dahon mula sa mga puno na parang sinasabing, "Maging kung sino ka dapat, mamahalin pa rin kita." Nang gabing yon, isinulat ni Dr. Thornton sa kanyang talaarawan. Tinuturuan ni Amara ang isang kumakain ng karne na mangaso habang siya ay kumakain ng halaman. Hindi niya tinuturo ang mga pamamaraan kundi ang pahintulot. Sinasabi niya rito na maaari itong maging sarili nito nang hindi nawawala ang kanyang pagmamahal. Tumigil siya pagkatapos ay idinagdag, "Naiisip ko ang sarili kong mga anak,
Ilang beses ko bang sinubukang ipasok sila sa isang molde? Isang elepante ang nagtuturo sa akin kung paano maging ina. Kumalat ang balita. Dumating ang mga mamamahayag mula sa buong mundo. Ang mga larawan ni Amara kasama si Kibo sa kanyang likod ay kumalat sa social media. At kasama ng katanyagan ay dumating ang mga opinyon. Gumagawa kayo ng isang halimaw, sabi ng ilan. Malilito ang leopardo na yan, hindi siya makaliligtas. Inilalagay ninyo sa panganib ang ibang mga hayop, sabi ng iba. Ito ay isang walang pananagutang eksperimento. Ngunit patuloy na nagmamasid si Dr. Thornton. At may napansin siyang mahalaga, natututunan ni Kibo ang mga hangganan. Kapag masyadong marahas ang paglalaro niya kay Talia, kapag lumabas ang kanyang mga kuko, pumagitna si Amara. Isang matatag na tulak mula sa kanyang nguso ang nagpagulong sa kanya sa damo. Hindi kalupitan, kalinawan. Kapag nagising ang likas na ugali ng mandaragit at yumuko si Kibo patungo sa isang batang usa, tumayo si Amara sa pagitan nila. Hindi ito, hindi ngayon. Ang pag-ibig ay kayang magturo ng mga patakaran kahit sa isang mandaragit. Hindi bawat araw ay mahinahon. Isang gabi, habang lumulubog ang araw sa dagat ng pula at kahel, lumapit ang isang pangkat ng mga hyena. 5 anyo ang gumalaw sa damo na aakit ng amoy ng munting leopardo. Lahat ng unit pangkat ng hyena napapalapit sa grupo ni Amara. Huwag makialam maliban kung talagang kailangan. Naikutan ng mga hyena, kumikislap ang kanilang mga dilaw na mata, umaakyat ang kanilang kakilakilabot na tunog ng tawa sa dumilidilim na hangin. Ang tunog na iyon, ang impyernong ngisi na bumabagabag sa sabana mula pa noong simula ng panahon. Gumalaw sila sa lumalalaking arko, sinusubukan ang determinasyon ng kakaibang pamilyang iyon. Tumayo si Amara sa kanyang buong kadakilaan, 6 na tonelada ng kalamnan, buto at determinasyon ng isang ina. Nagbukas ng husto ang kanyang mga tainga, napakalapad na tila, humaharang sa lumulubog na araw. Humakbang siya ng isa pasulong, yumanig ang lupa. Sumabog ang kanyang trompeta sa sabana na may lakas ng kulog, hindi babala, isang sigaw ng labanan. Tumama ang kanyang mga harap na binti sa lupa, nagtataas ng mga ulap ng pulang alikabok na sumalo sa huling liwanag at naging ginto. Nagtago si Talia sa likod ng kanyang ina, nanginginig. Ngunit hindi nagtago si Kibo, napahinto sa paghinga ang mga ranger habang pinapanood ang munting leopardo na lumabas mula sa likod ng binti ni Amara. Maliit pa siya, mga 15 libra, marahil 3 buwan pa lamang. Dapat sana ay natatakot siya. Sa halip, tumayo ang kanyang balahibo sa kanyang gulugod na parang bandila. Umaatras ang kanyang mga labi, ibinubunyag ang mga ngipin na nagsisimula pa lamang tumigas. Nakapako ang kanyang mga mata na kulay amber sa pinakamalapit na hyena nang may katatagang hindi dapat sa isang munting leopardo. At mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang tunog. Hindi pa ito ang ungal ng isang matandang leopardo. Maliit ito, halos nakakatawa. Isang paos na ngungol na naputol ng 2 beses sa gitna. Ang boses ng isang batang nagsisikap na magmukhang matapang. Ngunit may kung ano roon, isang bagay na nagsasabing, "Nandito ako. Hindi ako tatakbo. Kailangan ninyong dumaan sa aming dalawa." Huminto ang mga hyena, tumingin sila sa elepante, tumingin sila sa munting leopardo, nagtinginan sila. Ang pamilyang ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran, isang biktima na sumusugod, isang mandaragit na nagtatanggol sa isang kumakain ng halaman, isang elepante na lumalaban para sa isang leopardo, isang leopardo na nakatayo kasama ng isang elepante. Ang mga bagay na walang katuturan sa sabana ay kadalasang mapanganib. Dahan-dahan, isa-isa, umurong sila patungo sa gabi.
Kumupas ang kanilang tawa sa malayo hanggang sa katahimikan na lamang ang natira at ang mga unang bituin na lumilitaw sa itaas ng mga puno ng akasya. Ibinaba ni Amara ang kanyang nguso at hinaluhalili si Kibo. Ipinikit ng munting leopardo ang kanyang mga mata at idinaiti ang kanyang ulo sa magaspang at mainit na balat na iyon. Gumawa siya ng mababang ugong, ang tunog na ginagawa ng mga inang elepante kapag lumipas na ang panganib. At gumawa rin si Kibo ng tunog pabalik, isang bagay na halos parang paghugong. Sa sandaling yon, sila ay isang ina at anak lamang. Ibinaba ni Dr. Thornton ang kanyang teleskopyo. Basa ang kanyang mukha. Marami na akong nakitang bagay sa kagubatan, mahinang sabi niya, ngunit wala pa akong nakitang mas matapang kaysa roon. Ang mga linggo ay naging mga buwan, ang mga buwan ay nagsalansan tulad ng mga patong ng lupa. Nagbago si Kibo, ang kanyang mga paa ay naging malaki at tiyak, ang mga kalamnan ay kumikislot sa ilalim ng kanyang batik-batik na balahibo sa bawat galaw niya. Natutong mangaso ng maliliit na biktima, ng mag-isa, mga daga, mga ibon, mga butiki, hinuhubog ang mga likas na ugali na hindi maituro ni Amara sa kanya, ngunit pinahintulutan niyang umiral. Sa araw, natutulog siya sa lilim, ang kanyang katawan ay nakahandusay sa bigat ng isang lumalaking mandaragit. Sa gabi, kumikislap ang kanyang mga mata sa kadiliman habang nag-e-eksplora siya nang may lumalaking kumpiyansa ng isa na nagiging kung ano siya dapat. Ngunit palagi siyang bumabalik. Bawat bukang liwayway ay makikita siya sa tabi ni Amara, ang kanyang ulo ay nakasandal sa harap na binti niya. Nagbayad si Amara ng halaga. Ang ilang mga elepante ay lumayo. Mas nag-iisa siya kaysa dati, isinantabi mula sa mga ritual ng pag-aalaga, mula sa mga pag-uusap na hindi naririnig na ibinabahagi ng mga babaeng elepante sa buong kilometro. Ngunit kapag umakyat si Kibo sa isang mababang sanga upang panoorin ang mga bituin habang natutulog si Talia sa tabi niya, walang pinagsisisihan si Amara, tanging ang tahimik na katiyakan ng isa na gumawa ng pagpili. At gagawin itong 1,000 beses muli. Pagkatapos ay dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Isang matandang lalaking leopardo, isang kahanga-hanga at mapanganib na hayop na may mga pilat ng labanan sa mukha ay pumasok sa teritoryo. Ang mga lalaking leopardo ay nag-iisa at nagbabantay ng teritoryo. Hindi nila kinukonsinti ang mga karibal, lalo na ang mga batang lalaki na maaaring isang araw ay makipagkumpetensya para sa mga babae at biktima. Nakita ng lalaki si Kibo. Nilanghap niya ito, nakilala niya ito sa kung ano ito, isang bata na malapit ng maging banta. Malinaw ang batas ng sabana. Alisin ang karibal bago siya tumindi. Huminto ang hangin, huminto ang damo sa paghinga, humakbang pasulong si Amara. Inilagay niya ang kanyang malaking katawan sa pagitan ni Kibo at ng dayuhan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking leopardo na may hamong walang pag-aalinlangan. 6 na tonelada ng ina laban sa 50 kilo ng mandaragit. Naramdaman ni Kibo ang isang bagay na nagising sa loob niya, isang bagay na matanda at mabangis. Tumayo siya. Nanigas ang kanyang mga kalamnan, nakapako ang kanyang mga mata na kulay amber sa karibal. At umungal siya, hindi na ito ang tunog ng isang munting leopardo. Malalim ito at buo, isang tunog na gumulong sa mga puno ng akasya at nagpatingin sa bawat hayop sa loob ng 1 kilometro. Ito ay isang pangako, isang pahayag. Nandito ako, hindi ako tumatakbo. Pinoprotektahan ko ang aking minamahal. Tumingin sa kanya ang lalaki ng matagal. Pagkatapos dahan-dahan lumiko siya at nawala sa mataas na damo. Lumipas ang sandali, ngunit nag-iwan ito ng marka na hindi mabubura. Binigyan ni Amara si Kibo ng panahon na kailangan niya. Pinrotektahan ni Kibo ang nagpalaki sa kanya. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, gumawa ng mahirap na desisyon ang mga ranger.
Kailangan ni Kibo na isabuhay ang kanyang buhay. Kailangan niya ng teritoryo, mga biktima, marahil isang araw ay isang kapareha. Hindi siya maaaring manatili magpakailanman sa anino ng isang elepante. Nakipag-ugnayan si Dr. Thornton sa isang kalapit na reserba kung saan may natukoy na angkop na teritoryo para sa isang batang lalaking leopardo. Sa araw ng paghihiwalay, sinamahan ni Amara si Kibo hanggang sa hangganan. Naglakad silang magkasama sa huling pagkakataon sa ilalim ng araw ng umaga. Ang kanilang mga anino ay gumagalaw sa gintong damo. Ang isa ay napakalaki at solemne, ang isa ay maliksi at batik-batik. Sa hangganan, huminto si Amara. Ibinaba niya ang kanyang nguso at hinawakan si Kibo sa ulo, sa likod, sa tagiliran. Ipinikit ng leopardo ang kanyang mga mata at sumandal sa haplos na iyon. Sa mahabang sandali, nanatili silang walang galaw. Pagkatapos ay lumiko si Kibo at nawala sa mga puno. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangan. Dala niya si Amara sa bawat hakbang. Sa mga buwan na sumunod, itinatag ni Kibo ang kanyang teritoryo. Siya ay isang kahangahangang mangangaso, tahimik at nakamamatay. Ngunit napansin ng mga ranger ang isang hindi pangkaraniwang bagay sa kanyang pag-uugali. Kapag nangangaso siya, iniiwasan niya ang mga lugar kung saan nanginginain ang mga elepante. Kapag nakasalubong niya ang isang kawan, lumalayo siya ng walang pagmamadali, walang takot, ngunit may uri ng paggalang na walang ibang leopardo ang nagpapakita. Para bang ang huling aral ni Amara ay naglakbay kasama niya at nag-ugat. Patuloy na bumibisita si Dr. Thornton. Ang kanyang mga tala ay nagbago sa paglipas ng panahon. Sa simula, puno ito ng mga tanong. Kalaunan, puno ito ng tahimik na pagkamangha. Sinusuri rin niya si Amara kapag kaya niya. Ang elepante ay tumanda na. Mas mabagal ang kanyang hakbang, mas kulay abo ang kanyang balat, ang kanyang mga tainga ay may mga bagong punit at pilat mula sa mga panahon. Ngunit kapag itinaas niya ang kanyang ulo, naroon pa rin ang matatag na tingin na iyon, ang tingin ng isang ina na nagpasya minsan at hindi na lumingon pa. Isang malambot na umaga nang ang liwanag ay kulay rosas at manipis, at ang sabana ay nagigising sa pang-araw-araw nitong mga bulong. Natagpuan ng mga ranger si Amara na nakahiga sa mataas na damo. Hindi siya natatakot, wala siyang sakit. Siya ay simpleng naabot na ang katapusan ng kanyang mahabang paglalakbay. Nakapalibot ang kanyang kawan sa kanya. Ang mga nakababatang babae ay hinawakan siya ng kanilang mga nguso, gumagawa ng mababang, malungkot na mga tunog na hindi naririnig ng mga tao, ngunit nararamdaman na umaantig sa kanilang dibdib. Si Talia ngayon ay isang matanda na ay nanatili sa tabi niya hanggang sa huli. Ang kanyang nguso ay nakahalong sa nguso ng kanyang ina. Nang gabing iyon, may nangyari sa gilid ng teritoryo. Isang batik-batik na anyo ang lumitaw sa tuktok ng isang burol, nakatalukbong laban sa dugong pulang paglubog ng araw. Bumalik si Kibo. Walang nakakaalam kung paano niya nalaman. Marahil ang hangin ay nagdala ng mensahe. Marahil may mga ugnayan na hindi pa maipaliwanag ng agham. Huminto siya sa burol at tumingin sa kung saan dahan-dahang gumagalaw ang kawan ni Amara sa gintong damo. Pagkatapos ay binuka niya ang kanyang bibig at umungal. Ito ay isang mahaba at mababang tunog na tila nagdadala ng lahat ng hindi masabi. Kalungkutan, pasasalamat, pag-ibig na tumatawid sa distansya at pagkakaiba at kamatayan. Itinaas ng mga elepante ang kanilang mga nguso. Isang trumpeta ang sumagot, mababa at solemne, na nagsanib sa ungal ng leopardo sa isang imposibleng boses. Pagkatapos ay lumiko si Kibo at nawala sa gabi. Kinabukasan dumating ang mga ranger upang idokumento ang pagpanaw ni Amara. Ang isa sa kanila,
isang batang babae na sumusubaybay sa kwento mula sa simula ay may napansing kakaiba. Doon sa alikabok sa tabi ng ulo ni Amara may isang bakas ng paa, sariwa. Hindi mapagkakamalan, ang bakas ng isang matandang leopardo malalim na nakabakas sa pulang lupa mismo sa tabi kung saan nakahiga ang nguso ni Amara. Binabantayan ng mga ranger ang lugar buong gabi. Nakita nila si Kibo sa burol, nakita nilang nawala siya. Hindi nila nakitang bumaba siya, ngunit naroon ang bakas ng paa. Wala ito roon dati. Lumuhod si Dr. Thornton sa tabi nito ng matagal. Tinukoy niya ang balangkas ng bakas gamit ang kanyang daliri. Nararamdaman ang lalim nito, ang bigat ng presensya na kinakatawan nito. Nang sa wakas ay tumayo siya, hindi niya sinubukang ipaliwanag. Ang ilang mga bagay natutunan niya ay hindi dapat ipaliwanag. Dapat silang maramdaman. Ang kalikasan ay hindi palaging pula sa ngipin at kuko. Minsan ito ay isang ina na pinipili ang habag kaysa takot. Minsan ito ay isang mandaragit na naaalaala ang nagturo sa kanya na ang lakas at kabaitan ay maaaring mamuhay sa iisang puso. Pinatunayan ni Amara na ang pag-ibig ay kayang tumawid sa mga hangganan na akala natin ay hindi maaaring tawirin. Pinatunayan ni Kibo na ang mga aral ng isang mahinahong puso ay kayang gabayan kahit ang pinakamakamtay na anino. Malawak ang sabana, matanda ang mga patakaran, at gayunpaman nakakahanap ng paraan ang pag-ibig. Kailangan tayo ng sabana. Bawat taon 20,000 elepante ang pinapatay para sa kanilang mga pangil. Bawat taon nawawalan ang mga leopardo ng bahay. Pinili ni Amara na magmahal ng walang hangganan. Ano ang pipiliin mo? Ibahagi ang kwentong ito, hayaang makita ng mundo kung ano ang kayang gawin ng pag-ibig. Hindi pa rin maipaliwanag ng mga siyentipiko kung paano nalaman ni Kibo. Ikaw ba ay makakaintindi?